Ilang sektor doon. Ako, taga-suporta ako ni Pangulong Duterte noong panahon na ako nagdepensa ng halos lahat ng mga infrastructure project dahil ako yung naniniwala. Kaso, may ilang sangay ng DDS, nakakalungkot, sila po ay pinopondohan ng China. Yan. To create Magandang araw sa atin lahat mga kabayan. Isang vlogger umano na binabayaran ng China para dumipensa at ipaglalaban at tinitira pa umano itong mga senador po natin, kasama rin dito ang Secretary ng National Defense dahil sa ating pinaglalaban na karapatan dito sa West Philippine Sea. Sino itong vlogger na tinutukoy ni Senator Ejercito na 2 linggo na umano sa China at ito ay bayadin ng China? Totoo kaya ito mga kababayan po natin, o ito ay isang marites lamang na pinapakalat ni Senator JB? May sapat ba siya na ebidensya? Dahil ito mabigat na paratang mga kababayan po natin, at itong kanyang interview ay isang national radio station. Medyo mabigat to mga kababayan natin. Tama. Pero itong mga to, yung mga supporters ni Duterte, alam naman natin kung gaano kabagsik din yung mga yan. Ay, oo. Hindi naman sa nag-threaten sila politically, pero they can organize them to protest this. Ay, ako nga yung ilang sektor doon. Ako, taga-suporta ako ni Pangulong Duterte noong panahon na ako nagdepensa ng halos lahat ng mga infrastructure project dahil ako yung naniniwala. Kaso, may ilang sangay ng DDS, nakakalungkot, sila po ay pinopondohan ng China Yan. to create destabilization. At nagkataon, Ganon? pagkatapos nilang 2 linggo sila sa China, Narinig po natin mga kababayan po natin, pinupunduhan ng China to create destabilization. Sumabigat ito na paratang mga kababayan po natin. magdadalawang linggo ka ba sa China, no? Siguro na ano na 'yan, na indoctrinate at nagkaroon ng pare-pareho mensahe. Nagkataon naman, nagsalita ako tungkol sa West Philippine Sea. Yung, Oo. ako yung una nilang pinunteriya at saka si Commodore Jun Tariela ng Coast Guard. Oo. Tapos si Secretary Gibo Teodoro. Ang sa akin lang kasi hindi ko rin akalain sa ganitong sitwasyon, tumatawid tayo ng political color na binubuli tayo ng China. Dapat Pilipino magkaisa tayo. tayo, Pilipino tayo. Mm. Ang kinalulukot ko, Yusek, hindi ko sukat akalain, yung mga Pilipino, na ibebenta ang ating bayan. No? Mahirap yun. Nakakalungkot. Ibig sabihin mo, Sen JB, meron dyan na nasa payroll na, Ay. kumbaga, ng China? Yan ang Yun ay nasa Intel pinapakilos report. nila? Yan po ay nakausap ko. Intel report. Intel yan. na? Very Nako. credible. Ito ba, Kausap ito ko ba yung mga top may defense pupunta ng officials. China ba? Ito ba yung mga pupunta ng China? Na bumisita pa? Pumunta pa ng... Matagal dun. Ng, tagal dun? Matagal, 2 linggo. Ito si Ha? Eusebio nandun eh. Eusebio. Ito ba yun Ay, yung ay, mga ay, ay, ay. all expenses paid na pinapunta Ay, doon oo, sa hanggang China? di- hanggang Parang ngayon. ganun. Ito ba yung mga sinasabi mo? Sila Mark Lopez, nako. Naku. So ayun, sinabi niya na mga kababayan po natin. Ulitin po natin ha. Ulitin po natin. Ito po. Na pinapunta Ay, doon oo, sa hanggang China? di- hanggang Parang ngayon. ganun. Ito ba yung mga sinasabi mo? Sila Mark Lopez, nako. Naku, Ayan, si Mark Lopez umano, mga kababayan po natin. So ito nga, yung political blogger na todo suporta rin kay Pangulong Digong at ipinaglalaban ngayon, lalo na itong paninira kay Vice President Sara patungkol sa CIF. Mga kababayan po natin, palagay ko mukhang mabigat at ang sinasabi ni Senator GV na umano ay nasa payroll at ito umano ay nasa intel po nila. Palagay ko kung ito ay pagtatraidor, pagtataksil sa ating bayan at ipinaglalaban ng ibang bansa sa claim na dapat tayo ang may karapatan, bakit hindi nila kasuhan mga kababayan po natin? Bakit kailangang sabihin sa national radio station, mga kababayan po natin? Parang masabi ko parang unprofessional ito ang dating, mga kababayan po natin. Ito kaya ay hindi pagre-respect lamang ni Senator JV dahil binanatan siya sa social media, tapos nakipagbardagulan din. Ang ginamit niya naman ay radio station. Sa bagay, nakikita natin nakikipagbardagulan ito sa social media kapag may mga nagbabash sa kanyang mga pinupost o nilalagay na mga mensahe, mga picture at kung ano-ano pa ang gusto niyang ipromote sa kanyang personal Facebook. Kayo po mga kababayan po natin, tama ba ang paraan na ginawa ni Senator GV? O ito ay mukhang unprofessional at hindi karapat-dapat bilang isang senador? Alam niyo mga kababayan natin, kung napanood nyo yung buong interview, agad in-stop ng mga kanyang kasamahan dyan sa radio station ang usapang ito. So, dinivert nila agad sa usapan ng ICC.
Mukhang hindi nila nagustuhan ang paraan na ginawa ni Senator GV. Kahit ako mga kababayan po natin, kapag usapan sa siyempre kay dating Pangulong Digong at sa mga bumabatikos, sumisira sa kanila ni Vice President Sara, dinidepensahan po natin. Sa West Philippine Sea naman, mga kababayan natin, ang aking ano diyan, ang aking palagay, kapag ang pinag-uusapan naman ay giyera, hindi tayo pabor. Pero pag sa teritoryo po natin bilang isang Pilipino, talagang naninindigan po tayo. Nasa atin 'yan kahit anong sa claim pa, anong sabihin pa ng China ay hindi po tayo naniniwala diyan. Dahil tayo naniniwala na 'yan ay teritoryo po natin at kasama po 'yan sa ating exclusive economic zone. May mga ilang vlogger na taga-suporta talaga ni Pangulong Digong na sinusuportahan po natin. Pero pagdating sa usapan ng West Philippines ay hindi natin sila sinusuportahan, mga kababayan po natin. Dahil ako, ang aking paninindigan, ang area na yan, pinaglalaban ng ating gobyerno, may mga desisyon na dyan, nasa atin yan. Kaya talagang ah, bilang isang Pinoy, siyempre, dito tayo sa ating bansa, sa ating gobyerno, kumakampi pagdating sa usapan ng West Philippines. So, sa kanila, sariling opinion nila yan. May mga legal term may na silang sinasabi. So, sa kanila na yan kung yan talaga ang kanilang kagustuhan. So, yan po yung ating update, mga kababayan po natin. Lahat po tayo may karapatan magbigay ng ating sariling opinion at saloobin, lalo na sa mundo ng social media. Pero syempre, with respect and limitation po, mga kababayan. Maraming salamat.